Mga kapatid, magsimula tayo sa isang tanong na parang bugso ng hangin sa umaga. Sino siya na sumisikat na parang bukang liwayway, maganda tulad ng buwan, maningning tulad ng araw, at nakakatakot na parang hukbong handa sa labanan? Ito'y mula sa aklat ng mga awit, the Book of Psalms. At ang sagot ng Ebanghelyo, simple pero napakalalim. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Luke chapter 1 verse 27. Mga kapatid, huwag nating lokohin ang sarili natin. Ang buhay hindi lang picnic, hindi lang ito good vibes only. Sabi nga ng dokumento ng simbahan from Vatican II, Gaudium et Spes, ang buhay ng tao ay isang pakikibaka, isang dramatic na labanan sa pagitan ng mabuti at masama, liwanag at dilim. Kaya tignan natin yung ating mundo ngayon. May kasinungalingan, may kasakiman, may kawalan ng pag-asa, may mga pusong sugatan, may mga taong nawawala. At kung minsan, kung tapat tayo, tayo mismo, pagod na sa laban. Pero dito pumapasok ang isang napakagandang hiwaga. May hukbo ang Diyos. At ang pangalan nito, the Legion of Mary. Pero sandali, ito ay hindi hukbo na may baril. Hindi ito hukbo na nananakop. Ito ay hukbo na may rosaryo sa kamay, may kababaang loob sa puso, may pag-ibig bilang sandata. At yung kanilang reyna, hindi general na sumisigaw. Ina, si Maria. Alam ninyo, nakakatawa. Kung nandun tayo noong 1921 sa Dublin, Ireland, baka sabihin mo, yun na yun, yan ay magsisimula ng malaking kilusan. Kasi isang maliit na grupo lang, isang mesa, isang estatwa ni Maria, kaunting bulaklak, dalawang kandila, walang stage, walang spotlight, walang social media. Pero may isang bagay na meron sila, pananampalataya. At ang pinakaunang ginawa nila, hindi meeting, hindi brainstorming. Lumuhod sila. Nagdasal sila ng nagdasal sila sa Espiritu Santo. Nagrosaryo sila. At pagkatapos, pinag-usapan nila, paano natin mamahalin ang Diyos at ipapakilala siya sa mundo? At diyan isinilang ang Legion of Mary. May isang linya doon na gusto kong tumimo sa puso natin lahat. Hindi nila pinili si Maria. Si Maria ang pumili sa kanila. Grabe, no? Akala mo, ikaw ang nagdesisyong magsilbi. Pero sa totoo lang, pinili ka. Pinili ka ni Maria. Pinili ka ng Diyos. Mga kapatid, bakit lumago yung Legion of Mary sa buong mundo? Hindi dahil sa strategy, hindi dahil sa marketing, kundi dahil sa isang lihim, pagkakaisa kay Maria. Sabi nga, magtatagumpay sila at magpapatuloy sa lawak ng kanilang pakikiisa sa Kanya. Kung malayo ka kay Maria, mahina ka. Kung malapit ka kay Maria, malakas ka. Bakit? Kasi si Maria yung nagdadala kay Jesus. May isang legionary na tinanong, bakit ka patuloy na naglilingkod? Hindi ka ba napapagod? Sumagot siya, oo, napapagod ako pero hindi ako nag-iisa. Tinanong ulit, sinong kasama mo? Ngumiti siya, si Mama Mary at si Jesus. Yung legionary,
Hindi lang siya member. Hindi lang siya nag-a-attend. Mandirigma siya. Pero mandirigmang nagmamahal, warrior. At ano yung kanyang misyon? Dalhin si Kristo sa iba. Iparamdam ang awa ng Diyos. Maging ilaw sa dilim. Hindi siya sikat, hindi siya bida, pero siya ang tahimik na bayani. Mga kapatid, nasan ka sa laban? Yun ang tanong natin ngayon sa sarili natin. Nasaan ba tayo sa laban? Nanonood lang ba tayo? Pagod na ba tayo at sumusuko na? O handa ka bang lumaban kasama si Maria? Hindi naman kailangan perpekto ka. Ano yung kailangan? Pusong handang magmahal, kamay na handang maglingkod, tuhod na handang lumuhod. Isipin ninyo ito isang maliit na silid, may mesa, may kandila, may rosaryo, tapos may mga taong tahimik na nagdarasal. Hindi mo akalain, pero doon nagsisimula yung pagbabago ng mundo. Ito yung sinabi ni San Agustin. Si Maria ang hulmahan ng Diyos, kung saan hinuhubog ang tao upang maging katulad ni Kristo. Kung gusto mong magbago, lumapit ka kay Maria. Kung gusto mong maglingkod, sumama ka sa kanyang hukbo. Kaya mga kapatid, sa mundong maingay, yung Legion of Mary ay paanyaya sa katahimikan. Sa mundong sugatan, ito'y paanyaya sa pagmamahal. Sa mundong nawawala, ito'y paanyaya sa pag-asa. At dun sa dulo, hindi tayo ang bida. Si Maria. At si Maria na laging nagtuturo kay Jesus. Kaya, kung gusto mong baguhin ang mundo, magsimula ka sa pagluhod. Hawakan mo ang rosaryo at sumama ka sa hukbo ng ina.